Hi everyone, welcome back sa aking channel na GTR Math Tutorial at Facebook na RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss another civil service exam word problem. So number 42, so sana napanood nyo na simula number 1. So in the picture below, yan, ito yung picture, a full container on the left scale weighs a total of 120. Ayan, so nakalagay 120 ang total. While the two containers on the right scale, which is half full and empty, weighs a total of 150 grams. So ayan, so kalahati itong isa empty. What is the weight of the empty container? So ang choices 50, 60, 70, 80 or 90 grams. Okay, so ang question na ito ay galing sa FB group na Civil Service Exam CSC 2024, galing kay Miss Dane Lee. Okay, so sagutan na natin. So paano ba sagutan ng ganitong type ng problem? Ito po ay gagamit tayo dito ng system of equations. Pwede namang trial and error lang din. So ayan, nakalagay dito. Ayan, yung punong jar ay 120 grams. Ito naman kabila, half full, yung isa empty, 150 grams. So ang tinatanong, what is the weight of the empty container? So makakabuo tayo dito ng system of equation. So dito muna tayo sa una. So dito sa una, ang weight daw nitong sabi dito, ayan, total 120 grams. A full container on the left scale weighs a total of 120 grams. So 120 grams yung may laman siya, tapos yung tinatanong kasi yung empty container. So alamin natin kung gaano kabigat itong empty container. So ang magiging equation natin dito, i-let muna natin. Let natin yung x. Ito yung weight ng empty container. So empty container. Okay? So tapos another variable y, siguro yung content. Okay? So yung content niya, kung ilang grams man yan. So yung y yung content. So therefore, from this first figure natin dito, ang equation natin dyan ay x plus y. X yung container and then y yung full content niya. So equal daw sa 120 grams. So ito yung equation number 1 natin. And then for equation number 2, so meron tayong dalawang container dito. Dalawang container tapos yung half naman ito. So yung x yung empty container, so dalawa yung container natin, so therefore 2x. Plus yung y yung content. Ito yung content natin, kalahati lang. So dahil kalahati lang, so yung y yun yung content yan. So gagawin nating y over 2. I-divide natin sa 2 dahil kalahati nga lang. So tapos equal siya sa 150 grams. So that is the equation number 2. So ang hinahanap natin dito ay yung weight ng empty container. So x ang kailangan nating isolve. Ayan, x. So tapos dito pwede tayong, kung alam na natin yung dalawang equation, pwede na tayong mag-trial and error dito. So pwedeng pag mag-trial and error, i-try niyo lang itong nasa gitna para madali na tayong mag-adjust. Again, 5 ang choices. Kung 4, yung alin man sa B and C yung pwede nating i-try. Yung nasa gitna. Yeah. So 70, i-try natin. Kung 70, so ito yung empty container. So ibig sabihin, isa-substitute natin sa X. So kung 70 si X, 70 si X, si Y, yung content ay magiging, kailangan total nila 120, di ba? So dapat magiging 50, yung content magiging 50 para maging total tayo na 120. So ngayon, i-testing natin kung mag-equal sa 150. Kapag yung empty container natin 70 times 2 magiging 140 plus, so itong x natin magiging 70 yan, no? Pag minultiply sa 2 magiging 140. Ibig sabihin itong y over 2 magiging 10 na lang. Kaso hindi siya mag-eksakto kasi 50 ito eh. So 50 siya, magiging kalahati ng 50, 25. So not equal siya sa 150. Not equal sa 150. So therefore, trial and error, mali ito. So ibig sabihin, kailangan lumiit ito. Kailangan lumiit itong 140 kasi sobra sa 150, naging 140 plus 25, 165 na agad yon. So i-try natin itong mas maliit. So dalawa na lang, kaya yung gitna ang kinukuha natin. So sigurado 60 or 50 na yan. Eliminated na itong 80 tsaka 90. Okay? So ayan, kaya gitna yung kinukuha natin. So try natin si 60. Okay. So try natin si 60.
Ito, kung ang x ay 60, so magiging siyang 60, itong equation number 1 tayo, magiging 60 plus 60 equals 120. So okay, so tapos ngayon, doblehin natin ito kasi dalawa yung empty container. Itong 60, doblehin natin itong 60, magiging 120. Okay? So magiging 120, dinoble itong 60. Tapos itong kabilang 60, itong full content 60, magiging kalahati lang. So divide natin sa 2, magiging plus 30. Ayun, equal na siya sa 150. Nag-eksakto na. So therefore, the correct answer is letter B, 60 grams. Okay? So kapag meron na kayong system of equations, pwede na tayong mag-trial and error. Tandaan, lagi kayo magsimula sa gitna. Okay, so syempre, ito yung trial and error pag may equation na kayo. So ang gagawin naman natin ngayon, isosolve natin. Okay, so isolve naman natin to ngayon para mapatunayan natin na ang value ng x ay 60. Trial and error yung kanina. So ang gagawin natin, sinusolve natin si x. So kailangan si y ay i-change natin isolve natin dito si y para maging in terms of x. So from equation number 1, dito, isolve natin ang value ni y. Pag sinolve natin si value ni y, si x ay ililipat natin sa kabilang side. Ang magiging value ni y ay equal sa 120 minus x. Okay, so yan na yung value ni y. Substitution ang ginagamit natin dito. Ang value ni y ay 120 minus x sa equation number 1. Ipapalit naman natin yan dito sa equation number 2 para mawala na yung y sa equation number 2, magiging in terms of x na lang. Okay, so itong y na ito, papalitan natin ng 120 minus x. So we have 120 minus x. Yun yung y. Tapos kopyahin na lang natin. Copy the rest. So ito lang ang pinalitan natin, itong y. So meron tayong over 2 yan. Equals 150. Tapos may 2x pa tayo dito. So 2x plus 120 minus x over 2 equals 150. So yan, pwede na natin isolve si x. Meron tayong 2 na denominator. So i-multiply natin both sides by 2. Multiply both sides by 2 para mawala itong denominator. So distribute 2 times 2x, so that is equal to 4x. Etong kabila, pag dinistribute natin, maka-cancel out lang yung 2. Matitira is plus 120 minus x equals 150 times 2. So multiply, that is equal to 300. So combine like terms, itong 4x minus x, so that is equal to 3x. Okay? Itong 120, ilipat natin sa kabila. Subtract 120 to both sides. Okay, so mawawala na ito. Ang nasa left side na lang, 3x na lang. 300 minus 120, that is equal to 180. And then divide both sides by 3. Ayan na ang final answer natin. Ayan na yung value ng x, yung empty container. X therefore is equal to 180 divided by 3 equals 60. Nakaparehas nung nag-trial and error tayo. So the correct answer is letter B. Okay, so that's it. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa ganitong mga type ng word problem. So kung nagustuhan niyo explanation, ay sana ay mag-subscribe kayo sa YouTube, GTR Math Tutorial, at sa Facebook, paki-follow po ako, RJ Enseñado, para sa mga susunod pang mga math reviewer at saka sa mga logical reasoning na reviewer para sa civil service exam. Okay, so good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.